Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli namang nagbabalik yung lingkod, Ronde News TV. Itong balita ngayon, viral, trending at usap-usapan sa mundo ng social media. Philippine National Police may hawak na daw na isa sa mga di umano'y Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Dating membro daw ito. Wala bang yung bago talaga, yung talagang membro pa, hindi yung tumiwalag na, yung aktibo pa? Wala bang maipresenta yung Philippine National Police? Bakit yung dating membro? Pwede naman kasi tayo magsabi, mga kababayan, ako'y dating membro ng isang death squad ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi naman natin kini-question itong sinabi ng Philippine National Police. Yung hinahanap lang natin yung sana yung totoong talagang galing pa doon sa loob, kasi nga ito ay matagal na siguro itong wala sa KOGC o sinasabi nilang Angels of Death. Baka naman kwentong barbero lang ito, hindi naman natin sinasabi na hindi ito totoo, pero wag naman sanang paglaruan nila tayong mga taga-sunod, taga-panood nila, taga-subaybay sa mga pangyayari, dahil nga hindi ito basta-bastang mga aligasyon na ito. Dahil nga, biruin nyo ba naman yan, mga kababayan, yung isang pastor ay meron palang mga Angels of Death, ito mga sinasabi ngang mga death squad na ito. At ayon naman sa Philippine Army, pinabulaan na nila na meron, yung unang upload natin, sinabi ng Philippine Army na makipagtulungan sila dahil nga napabalitaan nila excuse me, na yung mga Reserve Army ay naging yun na nga, yung naging Angels of Death daw ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero kalauna naman ay binawi naman ng Philippine Army. Ayon sa Philippine Army, walang katotohanan yun, at wag naman sanang idamay yung kanilang hanay dahil wala naman daw katotohanan yun na mayroong ganun, sila na mga membro, yung reservist ng Philippine Army, wala naman daw sinasabing kasapi ng Angels of Death na sinasabi ng Philippine National Police. Sana nga totoo, wag yung puro na lang haka-haka, puro na lang paninira. Hindi naman natin sinasabing kinakampihan natin si Pastor Apollo Kibuloy. Gusto lang naman natin yung totoong balita. Wag naman yung ganun lagi, sinasabi ni ganito, sinasabi na may nandoon yung puso ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilalim ng tunnel, pero nakikita naman natin, mga kababayan, na wala doon. Ibig sabihin, nagsisinungaling na sila. Sana naman ayusin naman nila, mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagali at bahala na rin kayong humusga. May sagot din naman itong kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga ibinibintang na ito, mga kababayan. Ito na, panuorin natin ito. Confirmed sa inyo po ay yes, meron po tayong individual na hawak po ngayon na sinasabi na siya ay dating miyembro di umano ng Angel of Death, at pinatutuhanan niya itong mga lumabas na sa before sa atin na itong grupo na ito ay nagagamit para sa personal na interest ni Apollo Kibuloy, at sila mismo ang pinangtatakot sa mga biktima. Di umano, again, these are all allegation, at hahayaan natin ang korte ang magdesisyon kung ito ba ay may mga basehan tayo na isasubmit sa korte. But yes, meron pong individual na may mga ipinahayag po na mga information na that would somehow collaborate yung mga ibinigay na testimonya nitong mga biktima, at sinasabi nga siya may mga specific na cases siyang ibinigay, but sa ngayon hindi mo na po pwede nating maibigay. Unang-una, so as to protect his security and of course yung safety ng kanyang pamilya. As of now po, yung kausap po ngayon ng ating mga operatives po at ating mga investigador ay may isa po. However, may mga binanggit po siya na mga kasamahan niya, di umano na natatakot lang to come out in the open. So nagkakaroon po ngayon ng pag-uusap para makausap din natin at makaharap natin na face-to-face yung mga sinasabi pa niyang iba niyang mga kasamahan na tumiwalag na sa KOJC at handang makipagtulungan sa ating sa PNP. Well, we have to vet at validate and verify kung itong tao na ito ay talagang miyembro ng KOJC. Kaya nag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng lumalapit sa atin na nagpapakilala, but based sa kanyang revelations at may mga nagpatotoo na itong tao na ito ay talagang dating miyembro, at siya mismo kino-confirm niya he was part of this group na ginamit para harasin at mag-inflict ng harm sa mga individual na hindi sumusunod sa utos di umano, again, di umano ni Apollo Kibuloy.
Kausap ko po si General Torre kanina before po sa inyo humarap ay kinonfirm niya na may hawak na po ang PNP na individual at meron pa sila ngayon na haharapin ng mga individual pa na corroborate dito sa statement na ibinigay nitong individual na hawak ngayon ng PNP. Ang nangyayari po kasi ngayon, magmula po ng mahuli po si Apollo Kibuloy ay marami na pong lumalapit sa atin at patuloy yung ating panawagan na kung sino pa ang mga individual na mayroon pong information at nalalaman sa mga illegal activities di umano na nangyayari dyan sa loob po ng KOJC compound, particularly yung mga nabiktima di umano ni Apollo Kibuloy at mga ginamit na mga tao para manakit or mangharas dito sa mga posibleng lumalapit sa atin. Patuloy po yung ating apela, huwag po kayong matakot at tutulungan po kayo, hindi lamang po ng PNP kundi yung buong sanghay po ng ating gobyerno ay handa po kayong tulungan at proteksyonan po. Yun ang may hawak na daw itong Philippine National Police na dating membro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Di umano'y sinasabi nga na dati siyang membro pero wala namang sinasabi pa talaga na ito ay may katotohanan. At yung mga kasamahan daw nito ay gusto na daw lumantad pero takot pa, mga armado kayo tapos takot kayong lumantad. Kung talagang totoong gusto niyo nang lumabas dyan, kung talagang may Angels of Death itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong na yan si Pastor Apollo Kibuloy. Ano pa bang laban? Ano pa bang magawa ni Pastor Apollo Kibuloy kung talagang totoong may Angels of Death? Mga armado kayo, mga criminal kayo halimbawa. Tapos matatakot yung lumantad. Siya namang iwan ko sa inyo mga kababayan kayo nang bahalang humusga. Samantala may sagot naman yung kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy na puro lang daw aligasyon ito, puro lang daw paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Kayo nang bahalang humusga Nakakalito na kung sino ba yung nagsasabi ng katotohanan. Itong Philippine National Police sinasabi na mayroong dating membro pero wala naman silang nakuha yung talagang membro. Yun ang gusto natin, yung membro talaga na makikita na may dalang baril na aresto nila, may talagang ID, may picture, may video na talagang inutusan sila ni Pastor Apollo Kibuloy na magsagawa ng ganong krimen. Madali naman kasi magpinto mga kababayan, pero mahirap naman patunayan. Ito na. High blood tuloy tayo nito, pagtuloy natin ito. Philippine National Police o PNP na hawak ng Davao Police ang isa umanong dating miyembro ng Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Inimbestigahan na rin ng PNP ang alegasyon ng isang dating miyembro ng KOJC na may nangyayaring sex trafficking sa kanilang grupo. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Isang dating miyembro umano ng Angels of Death ni KOJC leader Apollo Kibuloy ang kasalukuyang nasa kustodiya ng Davao City Police. Nakikipagtulungan daw ito sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay sa umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa ilang miyembro ng kanyang pastoral. Angel of Death at pinatutuhanan niya itong mga lumabas na sa before sa atin na itong grupo na ito ay nagagamit para sa personal na interest ni Apollo Kibuloy at sila mismo ang pinangtatakot sa mga biktima. Di umano, again, these are all allegation at hahayaan natin ng korte. Ayon sa PNP, tumutugma ang kwento nito sa mga nauna ng aligasyon ng mga biktima. Ayon pa sa nagpakilalang miyembro ng Angels of Death, may iba pa siyang kasamahan na tumiwalag na rin sa KOJC at handa umanong lumabas para makipagtulungan sa otoridad. At validate and verify kung itong tao na ito ay talagang miyembro ng KOJC. Kaya nag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng lumalapit sa atin na nagpapakilala. But based sa kanyang revelations at may mga nagpatotoo na itong tao na ito ay talagang dating miyembro. At siya mismo, kinoconfirm niya, he was part of this group na ginamit para harasin at mag-inflict ng harm sa mga individual na hindi sumusunod sa utos di umano ni Apollo Kibuloy. Muli namang pinabulaanan ng kampo ng KOJC ang aligasyon ukol sa Angels of Death. Lahat na ata ng mga paratang ina-accuse na against Pastor Apollo si Kibuloy. So we will just, kung meron talagang complaint na kanyan, we will appropriately answer the same. But what we know is that there is no such Angels of Death. This is a creation of the imaginative mind of the persons against him. And we just pray na sana naman matauhan sila at ma-realize nila na wala talaga itong katotohanan.
Samantala, iniimbestigahan na rin ng PNP ang aligasyon naman ng isang dating miyembro ng KOJC na ipinahihiram umano ni Kibuloy sa kanyang mga kaibigan ang ilang miyembro ng kanyang pastoral. Aminado ang PNP na mabigat ang aligasyon na ito na maituturing daw na sex trafficking. This is a very serious allegation. Kung yung individual na nagsasabing sa kanya lang sinabi, that would somehow baka hearsay pa lamang. Pero yung sinasabi niya na mayroong mismong mga biktima na nagsasabi na sila mismo yung ipinasa o inoffer dito sa mga partikular na tao po na ito, ay we are now in the process of documenting all these allegations and revelations po. At nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. That is a new allegation again against Pastor Apollo Sikibuloy, and I do hope and pray na kung sino man ang namuno nito, sana naman tama na, no? Nag-surrender na si Pastor, no? And to add more cases, unfounded cases against him would not only be unjust, it would also be immoral. Naghahanda na raw ang kampo ni Kibuloy para sa nakatakdang pre-conference at marking of evidence sa September 25 sa Pasig City RTC para sa kasong qualified human trafficking. Alam ko na kung saan mapunta itong usapan na yan, mga kababayan, itong mga sinasabing mga sakop ng KOJC na ipinahiram sa mga kaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam ko na kung saan mapunta yan. Papunta na naman yan kay Pangulong Duterte. Sasabihin na naman na yung mga babae dinala doon kay Pangulong Duterte para pagsamantalahan. Ganun naman ang lalabas niyan. Alam na natin yung ending ng kwento na yan, yung istorya na yan, ano? At yun na nga, isa pang nakakadismaya nga, napanood ko yung video ni Stephanie Ibarra, yung isang choir ng KOJC, isang pastoral, na maraming nagsasabi doon, no? Maraming nag-upload na yan. Nakikita ko sa mga nag-upload na sinasabi nila na ginawa daw, no? Pinagsamantalahan daw ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero mga kababayan, mamaya mayroon tayong ilalabas na video na mismo si Stephanie Ibarra. Stephanie Ibarra ba? Stephanie ba ang pangalan? Basta Ibarra yung apelido. Ang nagpatotoo, at itong kapatid niya na si Ruth, nagpatotoo na hindi sila pinilit ni Pastor Apollo Kibuloy na sumanib o sumama dyan sa KOJC. Kasi mismong ina nitong si Stephanie Ibarra ang nakikiusap kay Pastor Apollo Kibuloy na kupkupin sila dahil nga 2 taong gulang pa lang itong si Stephanie noon. Biruin nyo ba naman yan, mga kababayan? Kung walang halimbawa lang, hindi ko naman pinagtatanggol itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kung halimbawa lang itong si Stephanie Ibarra, walang kumupkop, nalbantawan niya, kumupkop, di na sana punta ang buhay nito. Magandang babae pa naman ito, mga kababayan. Pero yung bintang naman, yung akusa ng iba nating mga kababayan, ginawa daw asawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala pa namang katotohanan, wala naman nakikitang, puro lang paninira. Yung si Arlene Stone, nakikita ko rin nagsasabi si Arlene Stone na ang pakay daw ni Pastor Apollo Kibuloy itong mga naulila na, wala nang magulang, mga single mom, mga single dad. Yun daw yung target nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero mismong ina nitong si Stephanie Ibarra, at itong si Stephanie Ibarra ang nagpatotoo, mga kababayan, na walang ganong pangyayari doon sa loob ng KOJC. Dapat naman, sana para maging patas, kunin din nila yung side ng KOJC. Huwag naman puro itong mga nasa labas na, yung puro lang paninira, para naman maging patas. Yun ang dito lang muna, at muli, mag-shout out lang tayo kay Ma'am Susan 786, kay kay Luz Rosalie Malit, kay Ma'am Bergie Berhaldidios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan pala, kumusta na po kay Ma'am Joyce, no? At hanggang dito lang muna. Once again, shout out na lang sa lahat, sa mga hindi natin nababasa dyan. Hindi ko na masyadong mabasa kasi yung mga pangalan, kasi pag tinignan natin doon sa comment section, na yung mga pangalan, iniiba na ni YouTube, mga kababayan. Yun lang dito lang muna. Once again, this is Ron TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.